Welcome back dito sa Ride with Ryan. Today, silipin natin itong next generation Tamaraw na 2026 year model. Tulad pa rin ng dati, interior, exterior, at performance. Lahat yan dadaanan natin. Kaya naman samahan mo ako hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least, may ideya ka na. Una sa lahat ito yung GL drop side variant na 2.4 liter diesel engine na long wheelbase. Isa ito sa mga lineup ni Toyota pagdating sa mga utilitarian vehicle. Sa front fascia, makikita agad ang box type upright design nito. Intentional approach para sa visibility at structural packaging efficiency. Ang grille assembly ay horizontally segmented. May integrated perforation sa lower section para controlled ang airflow papunta sa cooling system. For better cooling purposes para dun sa engine bay, which is mahalaga sa diesel application, lalo na under sustained load condition. Yun naman sa kanyang headlamp configuration ay square type housing na may LED signature elements. Mas concentrated ang beam pattern nito kapag nakita nyo siyang umilaw sa gabi. Designed for functional illumination rather than sa mga aesthetic design lang. Napansin ko yung kanyang front bumper ay constructed from impact-resistant material para dun sa mga possible debris or mga tilansik at kung ano man yung mga possible na tumama dito. Of course, with limitations pa rin. Mapapansin din na elevated ang lower edge nito to improve yung kanyang approach angle, lalo na sa uneven terrain or loading ramps. Sa madaling sabi, ang overall front structure niya ay compact pero reinforced, optimized para sa durability at serviceability. Sa side profile, dito mas makikita ang identity ng long wheelbase configuration. Extended ang chassis length na nagbibigay ng mas malaking cargo bed area without significantly increasing yung kanyang overall front overhang, which result na mas balance yung kanyang weight distribution. Sa drop side cargo bed ay full metal construction na combination ng flat panel geometry. Design na din para sa uniform load distribution. On top pa yung mga side hinges niya na may mechanical latches, allowing three-way access para sa left, right at rear, which is critical para sa operational efficiency sa loading docks o tight delivery spaces. Since long wheelbase nga ito, may overall dimensions ito na 5,305mm in length, 1,795mm in width, at 1,711mm in height. Habang sa wheelbase ay may 3,085mm na may ground clearance na 164mm. Mahaba siya talaga kapag nakita ninyo sa actual. Well, purpose built nga naman talaga kasi ito. And besides, marami ka naman talaga magagawa sa ganitong utilitarian vehicle. Pwede mo siya i-set up ng pang food truck o kaya naman mobile store or mobile service vehicle, or kung pang private use naman, pwede mo rin siyang gawin camping car. Of course, pwede rin naman sa mga pang industrial use. Depende kung ano yung idea na may iisip mo para yun yung setup na gagawin mo. By the way, ito pala yung SRP ng pinag-uusapan natin. Kung interesado kayo dito or any vehicle ng Toyota, pwede nyo i-approach si Dayan Esguera ng Toyota Marikina. Ilalagay ko na lang yung contact number, email address at iba pa dun sa description. Basahin nyo na lang. Ang payload capacity niya ay nasa 1,025 kilograms. In short, kaya niyang saluhin yung mga ilalagay mo for at least 1 ton. Kung mapapansin, yung tailgate ay full width panel na reinforced para sa repeated loading and unloading cycles. Kita mo din naman yung locking mechanism na manual latch system. Ang maganda kasi sa mga ganyan, simple, durable at madali pang i-maintain. Yun naman sa tail lamps niya ay horizontally oriented na nakaposition sa outer edge. Talagang basic lang na nagbibigay ng consistent visibility kahit partially loaded ang cargo. Tapos mayroon siyang integrated step access point para mas madaling makapasok sa cargo area kung kinikailangan. Hindi lahat ng variant ay meron yan, pero dito sa GL variant ay equipped siya. Pagdating naman sa bed floor, suitable for heavy usage at compatible sa iba't ibang cargo types. Regarding naman sa suspension, especially sa likod, ay nakaset up siya ng lip spring, which is standard sa mga commercial vehicle dahil sa simplicity ng load durability para ma-maintain yung stability kahit uneven road condition. Tsaka yung ground clearance niya ay moderate lang. Ang ibig ko sabihin, balanse yung pagitan ng stability at clearance requirements. Pagdating naman sa tire specs, equip ito ng 215, 65, R16. Equip ito ng Bridgestone tires. Ang masasabi ko lang dito sa tire specs niya ay pwede mo papalitan ng mas bigger tire, especially sa mga taong mahilig sa modifications. Kung pagmamasdan yung wheel well, may decent room pa to enhance yung wheels and tires. Depende sa setup na gusto mo mangyari. Just like yung mga Hilux pickup na pinapalitan agad ng wheels and tires plus 2-inch lift kit para makuha nila yung setup na gusto nila. Tuloy tayo, tignan naman natin yung interior.
Dito sa interior, mapapansin ang mas refined layout kumpara sa previous generation. Yung dashboard ay designed with a driver-centric orientation kung saan mas madaling ma-access ang mga controls. Talagang basic lang yung mga mapapansin mo dito na combination ng black at orange accent. Kung ano lang talaga yung pinaka-importante na kailangan mo, yun lang din talaga yung mga naka-equip dito. Halimbawa na lang sa infotainment system na equip ng Apple CarPlay and Android Auto. Combination na rin yan ng 7 inches display audio. While yung instrument cluster ay nagbibigay ng clear at concise information, engine status, fuel level, temperature indicator, at iba pang critical data. Combination siya bale ng digital at analog. Yun naman sa steering wheel ay ergonomically designed. Wala din siya ng mga iba pang controls. It's just a plain steering wheel at yung busina lang. Pero meron na rin naman siyang thumb rest. Maganda rin yung grip ng steering wheel nung hinawakan ko. Pero kung tatanungin mo kung tilt at telescopic ito, tilt lang at hindi ito telescopic. Sa seat material naman ay PVC type yung gamit nito, which is advantage pagdating sa mga ganitong utility vehicle. Una na dyan ay water resistant, pangalawa madali siyang linisin, pangatlo mas matibay siya sa wear and tear, especially sa daily use. In short, low maintenance talaga at cost efficient, pangpraktikalan siya talaga. Tapos, yun naman mga seat adjustment niya ay 4-way manual adjustable seats. Parehas yan sa driver at passenger side. Hindi ko lang sure sa ibang variant kung naka-fix or may seat adjustment din. Pero dito kasi meron. Kapag inupuan mo naman siya, maganda yung forward visibility niya. Para sa akin kasi okay pa siya, para sa height na 5'7". Dito naman sa may bandang ibaba nakaposisyon yung kanyang air conditioning controls. May slot na rin para dun sa paglalagyan mo ng mga switch para dun sa mga third-party accessory na ilalagay mo. Combination na rin siya ng cup holder para sa driver at passenger side. Makikita din na gated yung kanyang shift knob para sa park, reverse, neutral, and drive. Meron na rin siya nitong sports mode. Bale, sa itong 6-speed automatic transmission. Yun naman sa center armrest niya, sapat lang yung lalim nito para lang mapaglagyan natin ng mga maliliit nating accessories. Tapos yung handbrake ay traditional type. Dito naman sa may harap ng passenger side ay naka-fix yung pinaka-glove box niya. Malalim din at marami ka nang pwedeng mailagay. Yun naman sa sun visor niya ay available lang para sa driver side. Meron lang siyang strap na good as pinaka-parking holder niya. Itong driver side lang yung merong sun visor pero yung sa passenger side ay wala. Even yung rear view mirror at dome light ay simple lang talaga. Pagdating naman sa side door panel, mahalata mo agad na gawa siya sa hard plastic materials, which is designed sa durability. Isa pang nagustuhan ko dito ay naka-power window na. Nung una ko kasi itong makita, akala ko lahat ay analog. Yun pala, pagdating dito sa GL variant ay naka-power window na. Isa pang na-notice ko dito, hindi naka-position sa door side panel yung kanyang speaker. Nung hinanap ko, parang dito siya located sa ibabaw ng kanyang dashboard. Kaya kung pagmamasdan mo, plain lang talaga yung kanyang door side panel. Since puro basic nga naman yung mga nandito, hindi rin naman magpapahuli to sa safety and security. Dahil equipped siya ng anti-lock braking system or ABS, meron din siya ng electronic brake force distribution. On top pa yung kanyang airbag para sa driver and passenger side. Oh, malinaw yan ha. Tuloy tayo. Lumipat naman tayo sa engine bay. By the way, kung meron kayong mga gustong ipa-review na unit, comment down below na lang at susubukan ko maghanap ng eksaktong variant para sa'yo. Meron ng mga naunang nag-request tapos yung iba naman hinahanap ko pa para ma-line up na natin kung ano man yung gusto mong unit para ma-overview din natin yung interior at exterior, especially kung nagkaka-interest ka bumili ng sasakyan. Patungkol naman dito sa engine specs, equip ito ng 2GD FTV engine. Isa itong 2.4 liter diesel engine. May cylinder displacement ito na 2,393cc at may maximum output na 150 PS at 3,400 RPM. May maximum torque naman ito na 400 Nm at 1,600 RPM hanggang 2,000 RPM. Isa itong 6-speed automatic transmission. Yun naman patungkol sa fuel consumption, hindi ko siya talaga actually na test drive. Pero ang balita ko, ang estimated fuel consumption sa city, especially loaded plus heavy traffic ay nasa 8 to 9 kilometers per liter. Pero kapag magaan lang yung load na karga mo sa city, naglalaro siya sa 9 to 11 kilometers per liter at 11 to 14 kilometer per liter naman sa highway. Tapos, depende pa yan sa load condition. Pag walang karga, mas matipid. Kung fully loaded naman plus heavy traffic, bababa pa ito ng 20 to 30% efficiency. Medyo slightly higher sa fuel consumption versus sa manual.
manual. Sa lahat naman ng sasakyan, mas efficient talaga kapag ka nasa highway comparing sa stop and go traffic. Para sa akin, kung i-overall natin siya, well-balanced talaga ito para sa commercial vehicle. Pinagsama-sama nito yung structural stability, functional design, at efficient performance, which is mahalaga sa modern logistics at transport operations ngayon. Isa din to sa mga practical solution sa mga nangangailangan ng reliability at isa rin to sa magiging workhorse mo sa araw-araw na paggamit. O paano? Sa palagay ko napahaba na ata kwentuhan natin. Hanggang dito na lang. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!